C2 Confession. Denise POV. Sumunod ako kay Angie, papunta sa kung saan man niya gusto makipag-usap. Ano ba ang mga nalalaman niya tungkol sa pagkamatay ni Teacher Yuko? Tumigil kami sa CR ng girls sa may first floor. Hindi ko alam na malayo na pala ang nilakad namin. Masyadong binabagabag ang utak ko tungkol sa mga sasabihin niya. Ano na ang sasabihin mo, Angie? Sabi ko nang napansin ko na patingin-tingin lang siya sa paligid na parang nag-aalala kung may makakakita o makarinig sa pinag-uusapan namin. Ano nalalaman mo, Angie? Nagtanong muli ako. Walang nangyaring pagpapakamatay. Hindi nagpakamatay si Teacher Yuko. Ngunit sabi ng mga pulis, seryoso? Naniniwala ka sa mga yun? Wala namang kwenta yung mga pulis na yan eh. Sabi niya na may nakakakilabot ng ngiti sa mga labi. Ang ngiti na hindi ko malaman kung dapat ko bang pagkatiwalaan o hindi. Sino siya? Sabihin mo sa akin. Tatlo sila. Galing sa klase natin. Tugon niya habang palingon-lingon sa paligid, kagaya ng kanina para bang may nanonood sa amin. Pansin ko na nanginginig din siya, na akala mo ay isang kuneho na binabantayan ng isang mabangis na oso. Bakit naman may papatay kay Teacher Yuko? At galing pa talaga sa klase natin? Mabait siya sa atin. Mabuti siyang guro. Maaari niyang hindi siya gusto ng karamihan sa klase, pero hindi naman siguro darating sa punto na may papatay sa kanya. Totoo ba yung mga sinasabi mo, Angie? Hindi ko nga matanggap ang pagkamatay ni Teacher Yuko, lalo pa ba ngayon na sa mga sinasabi ni Angie. Maniniwala ba ako sa kanya? Tumawa lang ng tumawa si Angie na parang baliw. Iyon ba ang pagkakakilala mo sa teacher na yon? Nakakaawa ka naman, Denise. Isa ka pala sa mga naloko niya, sa mga ginago niya. Biglang nag-iba ang asal ni Angie. Kung nakakatakot na siya kanina, sobrang nakakatakot na siya ngayon. Napakatapang ng araw niya. Nandun pa rin ang nakakakilabot niyang ngiti, pati rin ang mga mata niya na mas matalim pa sa kutsilyo. Mabuti si Teacher Yuko, at iyon ang paniniwala ko, iyon ang nakikita ko. Hindi ako maniniwala sa iyo. Pagtatanggol ko sa namayapa naming advisor. Lahat ng tao may sikreto. Sa tingin mo, si Teacher Yuko, wala? Hindi mo siya kilala. Hindi mo pa nakikita ang totoong Teacher Yuko. Kasi ako, nakita ko na siya kasama ng sikreto niya. Sabi pa niya habang hinahawakan ng bawat hibla ng buhok ko. Muli niya akong tinignan gamit ang mga matatalim niyang mga mata. Isang ngisi ang pumorma sa mga labi niya nang dahil sa takot, tinulak ko siya palayo. Parang hindi si Angie na kilala ko ang harap ko ngayon. Parang ibang tao ang nasa harapan ko. Mula nung nangyari yon, nagbago na talaga siya. Binigyan niya ako ng isang bugtong na hindi ko masagot-sagot. Maraming katanungan ang nabubuo sa utak ko. At ni isang kasagutan ay wala akong nakuha. Kilala ko ba talaga si Teacher Yuko? Bulag nga ba talaga ako sa katotohanan? Gusto mo bang malaman kung sino ang tatlong yon? Muli ay napatingin ako kay Angie. Hindi ko maaaring sabihin ang mga pangalan nila. Pero may pare-pareho silang tattoo. Kung saan ay hindi ko alam
Tatlong maliit at itim na paru-paro. Sabi niya, paru-paro? Naalala ko bigla ang panyo sa may apartment ni Teacher Yuko. Yung panyo na yon, pati din ang mukha ni Teacher Yuko nang nakita niya ako. Yung pakiramdam ko na hindi ako nag-iisa sa sala ng apartment ni Teacher Yuko. Sinabi ni Angie na 3 sa mga klase namin ang gumawa nun kay teacher. Sino-sino sila? Parang dugtong-dugtong ang nangyari. Ang pagdalaw ko, ang pagkamatay ni Teacher Yuko, pati na rin ang reaksyon ng mga kaklase namin. Angie's POV. Mabuti nang malaman ni Denise ang ibang detalye para mabawasan ang pagka-ignorante niya sa klase at para na rin makagawa ko ng mabuti bago man lang ako mamatay. Dahil alam kong oras na lang ang natitira ko sa mundo. Ilang oras na lang, huhusgahan na ako ni kamatayan. Handa na akong mamatay. Totoo ba talaga yung mga sinabi mo? Nakaawa talaga tong Denise na to. Napakatanga. Pilit na ngang sinusubo sa kanyang katotohanan. Pilit din niyang iniluluwa. Napakagaling namang umarte ng Yuko na yun. Pwes totoo ang mga pinagsasabi ko at wala akong dinoktor doon. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Tandaan mo, kung bibigyan mo sila ng pagkakataon, sila na mismo ang lalapit sa'yo. Muling pagbabanda ko. Sayang at hindi ko masasaksihan ng lahat. Ang paghihiganti dahil sa mga oras na yon ay tiyak na malamig na bangkay na lang ako. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. 1 message received. Binuksan ko ang bagong message at kinabahan ako pagkakita ko pa lamang ng sender. Sender, Aliana. Message. Angie, pumunta ka sa RM 101A. Kailangan na nating mag-usap. Maaayos pa natin to. Tapusin na natin to. Hihintayin kita. Tama siya. Kailangan na naming mag-usap. Kailangan nang matapos ang lahat bago man lang umalagutan ng hininga. Dahil kung hindi, habang buhay kong dadalhin sa hukay ang kasalanan ko sa kanya. Aalis na ako, sabi ko. Teka lang, lumingon lang ako sa kanya. Sabihin mo sa akin ang lahat. Napangisi ako dahil sa inis. Masyado siyang sinuswerte. Hindi niya maaring malaman ang lahat-lahat. Dahil kung sasabihin ko maaaring sa oras na ito, papatayin din siya. Kahit sa mismong kinatatayuan niya, ngayon din. Kung ano man ang mga sinabi ko sa'yo, hanggang doon lang ang kaya ko. Aalis na dapat ako nang lumingon muli ako sa kanya. Wag na wag mong ibibigay ang buong pagtitiwala mo sa kanila dahil hindi mo alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan sa hindi dapat pagkatiwalaan. Maaaring saksakin ka sa likod ng mga yan kapag hindi ka nag-ingat. Hindi mo sila kilala. Sumobra at ang pagkamabait ko ngayon. Mukhang nabawasan ng haba ng sungay ko. Kahit sa'yo? Muling tanong ni Denise. Napangiti ako sa tanong niya. Iyan ang mga gusto ko. Kahit sa akin. Tugon ko. Habang papalayo sa kanya. Iniwan ko si Denise. Doon na mas naguluhan. Alam kong hahanapin niya kung sino ang tatlong iyon. Alam ko. Dadanak ang dugo. Humanda ka, Denise, malapit ka nang mabura sa bundok to. Hayaan mo muna makipaglaro ka kay kamatayan. Narinig ko ang ingay ng mga nakakairitang teachers nang dumaan ako sa faculty room. Mga teachers na walang alam kundi magchismisan tungkol sa mga estudyante. Wala naman silang pake sa amin eh. Pera lang naman ang dahilan kung bakit sila nandito. Pare-pero lang sila. Mga mukhang pera. Humakbang ako papunta sa loob ng room 101A. Bakit ang dilim? Hindi ba ang ilaw?
At nasan si Aliana? Aliana! Nandito na ako! Lumapit pa ako dahil may napansin akong gumalaw na anino doon sa may bandang gilid. Aliana, ikaw ba yan? Magpakti! Bago ko pa matapos, ang mga sasabihin ko ay may nagtakip na ng bibig ko at agad kong naramdaman na may biglang pumukpok sa ulo ko. Dugo. Puro dugo. Bago ako nawalan ng malay ay nakita kong bumaksak ang isang baseball bat na tiyak kong ginamit para paluin ako sa ulo. Aliana, ikaw ba yan? Pagkamulat ng mga mata ko ay nakita ko ang sarili ko na nasa isang abandonadong gusali. Nilibot ng mga mata ko ang paligid pero wala akong nakita na isang tao. Puro huni lang ng ibon ang narinig ko. Nasaan na ako? Mahigpit na nakatali ang isang tela sa pagitan ng bibig ko at nakatape naman ng mga kamay at pa ako dito sa kinaupuan ko. Pinilit akong sumigaw, magwala, ngunit alam ko naman na walang mangyayari. Mapapagod lang ako. Ito na ba? Malapit na ba ako mamatay? Papatayin na ba nila ako? Kamusta ang tulong mo, Daldalita? Narinig ko ang boses niya na may likuran ko. Nakakatakot. Hindi ko alam na ganito pala ang takot na nadaram ako kapag alam kong malapit na talaga ang katapusan ko. Hindi ko akalain. Pumunta sila sa harapan ko. Tinanggal ng isa sa kanila na nasa likuran ko ang tela sa bibig ko. Tinignan nila ako na parang nanindiri sa akin. Kinasusuklaman nila ako ngayon dahil sa isa akong traidor. Unti-unti nang kakalat ang mga sikreto nang dahil sa akin. Sorry, ang tangi kong nasabi. Ewan ko ba kung bakit kapag sila ang karap ko biglang umuurong ang buntot ko. Pati na rin ang mga sungay ko, kumbaga, naduduwag ako, natatakot ako sa kanila. Sorry is not enough. Lumukot siya ng baril at tinutok sa akin. Sige, patayin niyo na ako. Walang kwenta ang buhay ko. Patayin niyo na ako. Ngunit nagulat ako nang kinuha ng isang nilang kasama ang baril at pinato ito. Huwag kang magmadali. Darating din tayo dyan. Sabi niya sa kanyang kasama. Alam mo ba ang ginawa mo, ha? Muli siyang tumingin sa akin habang nandidilat ang mga mata niya. Napayuko na lang ako. Pinahamak mo kami. Ganyan bang igaganti mo pagkatapos ka namin tulungan, ha? Sigaw niya sa akin habang nanlalaki pa rin ang mga mata niya. Gusto mo bang ilabas namin ang sekreto mo? Sisiyapi pa ng isa sa kanila. Tumingala muli ako sa kanila at ramdam ko na umiiyak na ako. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa mukha ko na kahit ako mismo ay hindi ko na mapigilan. Anong iniiyak-iyak mo dyan? Sumagot ka! Hindi po please. Patayin na lang ako. Tapusin na ang buhay ko. Parang awa nyo na. Sigaw ko sa kanila. Ngumisi lang sila sa akin habang pinapanood akong humahagulgol dahil sa desperasyon. Nakakapagod ng huminga. Nakakapagod mabuhay. Ayoko nang mabuhay dito sa mundong wala namang paki sa akin. Mundo na puro masasamang tao ang nagpapatakbo. Lumapit sa akin ng isa nilang kasama. Na isang tingin mo pa lang ay masasabi mo pinaka nakakatakot sa kanila. Nanlaki ang mga mata ko nang nakita ko siya. Sa kaba, sa takot, sa gulat. Hindi ko alam na kabilang pala siya sa kanila. Masyado ka ng maraming nalalaman. Ininapit niya ang kanyang mukha sa mukha ko at alam kong may hawak siyang kutsilyo sa kaliwang niyang kamay. Punong-puno ng galit ang mga mata niya na parang gusto niyang durugin ang ulo ko sa sandaling to. Maaari niyang gawin yun dahil ang taong kaharap ko ngayon ay walang kinatatakutan, walang awa. Gustong-gusto niya ng dugo. Gusto niya na may nagmamakaawa.